Sa tingin ko natunugan yan, simula na ng nagbago-bago ng mga pulis sa Davao City, yung nangyari sa KOJC, no? Yung basta-bastang binaliwala ang karapatan ng isang mayor over sa jurisdiction niya. Hindi po nagpahiram sa national level ang pamilya Duterte at nakatutok sila ngayon sa Davao City. Anong nakikita mo naman dito, Prof? Though, ano pa rin sila? Sub-sub pa rin, like kagaya yun nung si Mayor Rodrigo Duterte, abala pa rin siya doon sa kanyang PDP laban, pag-i-endorse, pero nakatutok sila doon. Nasa top siya, no, sa mga iba't ibang mga survey. Nandun yung pangalan niya. Ano kaya ang masasabi mo rito, Prof? Well, Adman, ako ay isa sa mga nalulungkot nung walang ni isang Duterte ang tumuloy sa Senado. Napakahalaga na meron sana magli-lead ng slate. Pero ang realidad ng politika natin, kailangan mong depensahan at protektahan ang iyong baluarte. Ang baluarte ni Presidente Duterte ay ang Davao City. Makikita naman natin sa pag-aayos-ayos ng mga kandidato sa Davao City, pati yung apo niya ay itinapat na sa District 2 ng Davao, no? Mabigat ang laban in the sense na kailangan nilang manalo sa Davao Peninsula. Napakahalaga ng Davao para sa mga Duterte at napakahalaga ng Davao para sa usapin ng 2028. Yan ay signal kung paano nila nakikita na ang Davao kailangan nilang maproteksyonan. Ang kagulat-gulat dyan, no, pwede sana na isa sa kanila mag-lead. Kaya nga makikita mo yung ugong, no, kahit na hindi inaalaw ang substitution ngayon, merong kumalat kaninang umaga na ika-cancel daw yung COC ni dating Pangulong Duterte para sa mayor at dadating daw sa Maynila. Pareho katulad ng 2016, nag-aabang ang mga tao, lalo na ang mga supporters nila, na isa sana sa tatlong Duterte na nasa local ang umangat sa national. Pero hindi tayo napagbigyan at kailangan intindihin ng mga supporters nila na mahalaga ang Davao City para sa mga Duterte. Imagine mo, dating Pangulo na yung na supposedly retired na. Pero sinakripisyo niya ang sarili niya para bumalik sa posisyon niya dati para protektahan at depensahan ang Davao City. Maaari ba natin masabi, Prof, na kung meron mang plano, lalo na yung current administration, natunugan ng mga Duterte yung plano for Davao City? Kasi mismo ang tatay babalik sa pagkalkalde, bababa si Mayor Baste sa pagka-vice. Ang kalaban nila ulit is itong mga Nograles. Nagkaroon na ng Nograles Duterte dati, pero for pagka-alkalde. Kasi minsan walang Duterte versus Nograles sa congressional seat, lalo na sa 1st District. Ngayon talaga, talagang Duterte versus Nograles, yung literal ang maglalaban sa darating na halalan. Oo, tama yan, Admar. Sa tingin ko, natunugan yan. Simula na ng nagbago-bago ng mga pulis sa Davao City, yung nangyari sa KOJC, no? Yung basta-bastang binaliwala ang karapatan ng isang mayor over sa jurisdiction niya. So, apart from that, sa tingin ko, very strategic yung pag-file ng maaga ni Presidente Duterte para i-draw ang mga pangalan na nais tumakbo para sa Davao City. At nagulat nga tayo na talagang lumabas si former chairman ng Civil Service Commission, si Chairman Nograles, at nag-file. So,
yung galawan at bulong-bulungan lamang ang isang party list na member pumunta na sa distrito at ang dating chairman ng CSC, which is a constitutional body na may termino, ay isinatabi para sa politika. So kitang-kita mo ang laro ng administrasyon doon. Malaki ang balita para makumbinse si Chairman Nograles na andun din yung balita doon sa pag-shift from party list to a district seat. So makinarya at pera ang mapapairal dyan. So kailangan talaga yung matitibay at malalakas na pondo, sandalan ng Davao City ang humarap dito sa magpinsan na Nograles.